Pag ano, bukas ng pinto, pagpasok ko sa pinto, peace be with you. Pagdating ko doon sa pulpito, pagtingin ko, isang mabiyayang hapon ko sa Elder of Council, sa lahat ng pamunuan ng College of the Bible Study. So, ang atin pong pagdinilayan, ganito, ganito. Ang sabi doon, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na maghayag ng salita ng Diyos ni Kristo sa Ampel Business Park tungkol sa pag-asa at kalayaan, anong gagawin? Ay ang topic doon, paglilingkod sa kita. Para ako, sabi ko, Lord, thank you. Pagkatapos ko mag-pray, sabi ko, ang aking intro, pwede ba dadaan mo sa kwento? Kasi nakita ko sa pare, pag nagkamili, intro, kwento. At kwento ako, kiniwento ko ang aking paghayok sa provincial jail na mayroong nakuntor, mayroong nakalaya, mayroong tumanggap ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Elder Council, 18 minutes. So binigay ko, una, pag-asa, ang kalayaan. Ang sabi ko, kung ikaw, kayo mga bilang mo, sa harapan ngayon ng isang lingkod ng Diyos, makinig na salita ng Diyos, sa isip ninyo, anong benefit ninyo, anong inaasam ninyo, walang iba, pag-asa. Sa pag-asa iyan, darating ang panahon, ang kalayaan makamtan nyo sa inyo. Yung abogado, umupo ng street. Sabi ko, salamat sa Diyos. Kaya, sabi ko dito, mga kapatid, balikan ko, tandaan natin, sa atin, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad na kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. So mga kapatid, tandaan po natin, sa ating paglilingkod, ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Sa bawat darating nyo rito sa pag-upo dyan, alam ng Diyos kung mayroon kayo nilibigti o hinihingi sa Kanya. Ang sabi ko po, mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa kanila. Kaya itong ating konklusyon, ang kahulugan ng paghahanda sa pagdating ni Kristo ay pamumuhay na may pananampalataya, kabanalan, patuloy na pagtalima sa Diyos, dahil anumang oras, maaaring dumating si Jesus biglaan at hindi inaasahan. Kaya mga kapatid, magsintayo na po tayo.